everyone! Sa video na ito, malalaman po ninyo kung paano po fill upan ang ating E1 form sa SSS. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video ito hanggang dulo dahil yung video ito ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya neto, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo at para ma-notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya neto. Kung kayo ay aspiring applicant or nag-a-apply pa lang ng trabaho, ang kailangan nyo pong fill upan na part ay yung part 1, A, B, at D. Kung kayo naman ay self-employed or yung merong business or OFW, ang kailangan nyo naman pong fill upan ay yung ABCD po. Ang SSS E1 form guys ay personal data record po natin. Nangyayari lang to or nagkakaroon lang po tayo ng ganito kapag gusto po nating magpa-member or mag-register ng membership sa SSS. Nung unang video guys ay shinare ko po sa inyo kung paano po mag-download ng E1 form. So, ito na to yun guys. Na-download na po at na-print na po natin yung E1 form po natin. So, ito na po yung result niya. Meron po tayong tatlong form. Yung una na form is yung personal record po na E1. Yung pangalawa po na form doon ay yung po yung instruction, reminders at yung list of document or requirements na ina-accept lang po nila. So, dito po, mababasa po natin kung ano lang po yung dapat nating fill upan kapag tayo employed at kapag tayo naman ay self-employed. Meron din po reminders po dito kung ano po yung mga hindi po pwedeng makapag-avail or makapag-register po. Kasama na po dyan yung kapag 60 years old na po kayo at kung kayo ay meron na SSS number dati, hindi na po tayo pwedeng uling fill up ng form at mag-avail uli ng SSS kasi yung SSS number natin guys ay lifetime na po yan. Yung mga following requirements or document naman po na ina-accept nila ay yung birth certificate. Kung kayo naman ay married na, so kailangan nyo din po require nyo din po mag-present ng marriage certificate. At kung wala po kayo mape-present na birth certificate, guys, meron po tayo dito sa may baba. Ito po yung secondary option po nila. Ito po yung baptismal certificate, driver's license, passport, ang dami pa pong iba yan guys at basahin nyo na lang po dahil nandito po yung mga list ng requirements na ina-accept po nila. Kahit ATM or credit card ay ina-accept nila guys as long as nakalagay dito two documents kapag wala po kayong birth certificate po. Yung pangatlo naman guys ay yung Social Security System. Additional sheet po ito for beneficiaries po. Ito po yung mga pinipil upan po ninyo kapag kayo po ay may asawa or anak. Gusto po ninyong maging beneficiary po ninyo sa SSS. Ngayon guys, ay i-share ko po sa inyo kung paano po fill upan po ito. Sa mga hindi pa po nakapanood nung unang video natin regarding po sa E1 form, meron po tayo dyan sa may baba, sa may description box below. Nakalagay guys kung paano i-download itong E1 form. Paano nga ba fill upan ng maayos or tama ang E1 form natin? Unang-una guys, kailangan po black ballpen lang po. Mayroong mga ibang document na nag-a-allow sila ng blue ballpen. Dito guys ay kailangan po talaga black ballpen yung gamitin po ninyo. So dapat guys kapag mag-fill out kayo ng form, kailangan po ay capital letter. Nakalagay din po dito sa may taas. Capital letter lang po yung kailangan nyo po isulat. So ngayon guys ay pipill upan na po natin. Ang pipill upan lang po ninyo kapag kayo po may employer or nagtataba. Ang pipill upan lang po ninyo ay itong si part 1 na A, personal data, itong B na beneficiary at itong D na certification. Kasi yung certification guys, mag-signature na lang po yan ninyo. Pero kung kayo naman, self-employed po kayo, kasama na po dyan kung meron kayong business, kung kayo po ay online seller, kayo po ay freelancer, YouTuber, so lahat po ng mga involved na may income po kayo, kasama na po kayo dun sa self-employed. Sa ABCD po yung pipilapan po ninyo. Ito guys, wala kayong ilalagay dito na number. Ang maglalagay ng number dyan ay yung taga-SSS po. Kapag ipapasa nyo na po yung form. Capital ang kailangan nating ilagay. Last name po yung unang-una pong nandiyan dyan, kaya po yung capital letter, dapat ganyan po yung pagsulat niyo para clear
po yung mga letra po na nilagay po ninyo doon. Yung birth date po ninyo, mauuna dito yung month, sunod yung day, tapos year. Pwede naman po guys na laktawan nyo po yung tax identification number kung wala po kayo. Yung nationality, kung saan po kayo pinanganak, address naman po. Depende po yan sa inyo guys kung permanent address yung ilalagay ninyo dito. Kung present address po ninyo. Basta guys, yung mobile number, kailangan active po yan. Email address po. Magsisend po sila ng mga notification regarding po sa SSS kapag may mga updates po. Need nyo talaga na active to kasi kapag gusto po ninyong mag-apply online sa My SSS, so mapapadali guys at makakagawa agad kayo ng password at ang inyong user ID kapag meron po kayong ganyan. If ever guys na wala po kayo dito sa mga information na to katulad na tong telephone number, expose, NA lang po yung ilalagay po ninyo dyan. Yan, ganyan lang po guys kapag not applicable po yung information po na paglalagan po ninyo. Sa pagkadalaga naman po yung ilalagay ninyo dito po sa maiden or mother's maiden name ko. Kung may suffix naman po siya, pwede nyo po ilagay yung suffix. Kung wala po, NA na lang po. Dito guys, ay kapag mga beneficiary na po yung ilalagay ninyo. Kasama na po yung spouse ninyo. Dito naman kung may anak po kayo, hanggang 5 po yung pwede ninyong ilagay na beneficiary po dito. Tapos kailangan nyo din po ilagay birth date po ng bawat isa. Wala po kayo or not applicable, NA lang po ilalagay po ninyo. Dito naman po kapag beneficiary po kapag kayo'y single, pwede nyo po ilagay dito yung first degree katulad na ng nanay nyo, tatay nyo, o yung kapatid po ninyo. Lalagay nyo po yung relationship, date of birth din po nila. Dito sa C, kapag hindi kayo self-employed, so laktawan nyo na to. Pero kapag self-employed po kayo, katulad na lang may business kayo, so kailangan nyo po ilagay dyan kung ano ang profession po ninyo. Freelancer, kung kayo po YouTuber, kung kailan po kayo nag-start, business na yon at kung monthly earnings po ninyo estimate. Kung kayo naman po yung overseas Filipino worker, dito nyo naman po yung address. So, pagtapos yung monthly earnings po ninyo. Dito naman po sa may gilid, ilalagay nyo po yung SSS number po ng spouse po ninyo. If kung siya ay non-working spouse po. Kailangan po may signature po. Guys, kapag hindi naman po kayo self-employed, laktawan nyo po yan. Dito sa D guys, printed name lang po tapos signature. Tapos kung kailan nyo po siya pinilapan. So, affix fingerprint po guys, ginagawa lang to kapag hindi na po hindi na po kayo or hindi nyo na po kayang mag-sign. Dito sa baba guys, skip nyo po ito dahil ang mag-fill out lang po nyan yung taga-SSS po. Naka-last po, napipilapan po ninyo. Additional lang naman po ito, additional sheet po ng beneficiary kung meron pa po kayong beneficiary na ilalagay po. Ito po ay yung pangalan po ninyo, yung additional dependent po. Kapag may additional children po kayo, malay nyo madami kayong anak. So, yan, pwede po nyo fill upan uli dyan. Halos same lang din po siya doon po sa part 1 ng part 1B. Same lang din po yung pipil upan po ninyo. After po ninyo mapilatan po ito, pumunta po kayo sa pinakamalapit na SSS branch po na inyong lugar at isubmit po ninyo ang form na ito together po doon po sa document na meron po kayo. Kailangan nyo pong i-present po yung original copy kasi hindi po sila nagtatanggap ng mga photocopy lang ng document. Guys, ginagawa lang po ito kapag kayo ay nag-walk-in na gustong kumuha ng SSS number. Mga gusto pong kumuha ng SSS number po through online. Kapag gusto niyo pong kumuha ng SSS number through online, gumawa po ako ng video na yon sa description box below. So sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong man ang video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy-tuloy na panonood ng mga informative video na kagaya na to guys. This is Yanch and see you to my next video.